5 types of Sunday school curriculum. Another 30 minutes po. Last 30 minutes. Bilisan na po natin ito. Selecting and evaluating curriculum and resources. 5 types of Sunday school curriculum. Number 1, lectionary-based curriculum. Ito yung mga laging nagbabasa. Follows the Sunday's readings with all ages focusing on the same theme. Or Bible story in more formal and informal way. These are usually dated materials and are published according to the Revised Common Dictionary's 3-year cycle example. For children, they will have a work through of each book that they will never forget. But for some, this could be a bit boring. Yari, sa year A, Matthew. Sa year B, si Mark. Sa year C, si Luke. At sa year D, si John. Diba? So, pwede tayong gumawa ng curriculum na iba-iba ang pangalan. Kasi kunyari, dito sa year A, kunyari, year 2003, ang tawag mo sa curriculum na gagawin mo o ipapublish mo para buong book ng Matthew, ituturo mo sa kanila. O, di ba? And so, ibabasahin ninyo, ganyan. Sa susunod naman, kay Mark naman, yung pagtuturo mo. Sa susunod naman na taon, kay Luke naman. Sa susunod naman, kay John naman. So, in the age, nag-elevate yung age nila, nalalaman na nila yung book ni Matthew. Susunod naman, kay Mark, nalalaman na nila. Luke, John. So, pagdating nila ng 15 years old, 20 years old, Sunday school teacher na sila. Di ba? Kasi pag, di ba, kapag yung target mo talaga ay tama yung pagkakagawa, mapapadali sa'yo yung gusto mong ma-attain nila in the near future. Kapag meron kang mga curriculum na nakaayos, di ba? So, example yan, yung mga ganyan. Minsan nagiging boring nga ito sa iba, pero syempre bilang teacher, paano nagiging maayos yung maayos yung pagtuturo na yan sa kanila. Kunyari sa Matthew, di ba? Ang ganda rin naman talaga ituro niyan eh. Bibigyan mo lang ng iba't ibang paano atake ng pagtuturo sa kanila, di ba? Kay Mark din, paano sila ma-engage sa 4 Gospels na ito, di ba? Kasi dito mas mai-inlove sila kay Jesus eh. Dito nila mas marirealize yung mga ginawa ni Jesus, gaano ka-witty at gaano katalino si Jesus, di ba? He is not just an ordinary Jesus na nakilala natin. Dito sa Matthew, Mark, Luke, dyan, marirealize mo na napaka-witty ni Jesus Christ, napakatalino niya from past, present to future, alam niya. Yung love niya, kakaiba talaga. Grabe siya magmahal. Grabe yung mga parables niya, grabe yung mga kwento niya. Paano niya nagagawa yung mga sagot na yon sa mga impromptu questions sa kanya, tapos sasagutin niya sa mga matalinhagang pamamaraan, di ba? Pagbabasahin mo lang talaga, parang nakaka-boring. Pero talaga kapag hihimay-himayin mo yon sa pinakamababang paraan na pwedeng matutunan ng mga bata. Kahit ako bata, matutuwa ako pag may magagawa nun sa akin. Yung wag naman puro si David, 'di ba? Wag naman puro si Jonah, wag naman puro si Noah. Dalhin mo ako sa 4 Gospels. Turuan mo ako niyan. At kapag yan nagawa mo sa bata, at ako bilang bata, siguro kung bata ako, tuturuan mo ako ng ganito. Tuwang-tuwa ako na darating ako sa church na parang you have something to be proud of na anak ka ni Lord kasi alam mo yung buhay niya. At alam mo yung mga ginawa niya nung andito siya sa lupa. Kaya maganda yung mga curriculum na gagawin natin na ganito na mas matututunan nila yung pag-ibig nila, yung pagmamahal nila sa Panginoon, na masaya sila. And then yung boring, mawawala, mai-ekis yan, hanggang sa ma-realize nila pagdating nila ng 16 years old, 17 years old, di ba, na ang dami na nilang natutunan, hindi nagtapos kay David at kay Goliath lang. Next, selecting and evaluating curriculum and resources.
There are 5 types of Sunday school curriculum. Letter B, the Montessori-based curriculum. The Montessori education is an educational approach developed by Italian physician and educator Maria Montessori. Kaya ang daming mga Montessori ngayon, di ba? Ang pangalan, Montessori. She was the first woman to graduate with a medical degree in modern Italy noong 1896. And in 1910, committed herself entirely to education. Montessori education is characterized by an emphasis on independence, freedom within limits, and respect for a child's natural psychological development. This is not traditional Sunday school curriculum in which the teacher follows as leader's guide to plan the lesson. This model focuses on the biblical story with the teacher sharing the biblical story following a particular method of storytelling using beautifully made materials while seated on the floor in the midst of circle of children. So, si Montessori, sila yung parang gusto niya magturo na yung parang meron sila mga visual aid sa kanilang pagtuturo. So, siya yung unang nakaisip ng ang education is characterized by na-emphasize yung independence, yung freedom within limits, and respect for child's natural psychological development. Siyempre, sa ating development, kasama dun yung ating psychology, usaping psychology, nagde-develop yan, di ba? Stage of identity crisis, stage of confusion, stage of what the different stage? Alam nyo ba yung mga different stage natin sa psychology? Yung fears and may mga iba't ibang stage kasi tayo sa psychology, di ba? Yung panahon ng pakikipagkaibigan, identity confusion, yung ano na yung last stage? Yung iba mga integrity versus yung mga trust versus mistrust, di ba? Yung mga autonomy versus shame and doubt, yung mga na psychology ni Erik Erikson, di ba? Yung intimacy versus isolation, tapos yung generativity versus stagnation, and integrity versus despair. So, iba't ibang natin sa psychology, di ba? Yung iba't ibang development natin. So, dito sa pagtuturo ni Maria Montessori, binigyan niya ng kahalagahan yung yung natural psychological development ng isang bata. Dito rin niya pinakita yung method ng pagtuturo ng merong mga visual aid habang nakacircle yung mga bata. So, ang tawag dyan ay Montessori-based curriculum. Next, story-based curriculum. Often chronologically taught, this type of curriculum usually dramatically follows the church year seasonally. During Advent, Christmas, and Epiphany, stories of Jesus' birth and early life are covered. During Lent, Jesus' ministry leading up to the events of Holy Week and Easter. The Easter season reviews resurrection, appearances, and post-Easter and post-Pentecost lessons often focus on the early church or Jesus' teachings and parables. Siyempre, yung pwede nating curriculum na pagtuturo ay story-based. Tuturo ka sa mga different stages, maging sa birth ni Jesus, ituturo mo. So, may iba pang mga type at kung may mga question pa po kayo, ay ipapasa ko na po ito kay Pastor Eric. Yan. Siya na po ang magtutuloy at siya na rin po ang magtatapos sa ating pag-aaral. Meron pa po tayong 20 minutes bago po matapos ang ating pag-aaral. Mga different curriculums na lang.
Next po, yung mga question po ninyo, pwede po ninyong ipasa kay Pastor Eric. So, yun naman po sa akin pong part. Yan, magandang gabi sa bawat isa. Maraming salamat po, Mr. Leia, sa time po natin ng pagtuturo. Ito, rotation model curriculum. Ito po ay isang bagong model ng curriculum na na-develop by Howard Gardner using multiple intelligences. At yung multiple intelligences po na yan ay mababanggit natin sa mga susunod na pag-aaral. Yung pagtuturo within the smarts of the kid. Kasi iba't iba ang way kung paano makikitang smarte ang bata eh, di ba? Yung iba sa music, yung iba sa pagsasalita, yung iba sa handicrafts. So using their smarts, doon natin na i-develop at gagamitin natin ito sa ating Sunday school curriculum. Yun yung ibang ginagawa ng mga churches. Actually, ginagawa po ito sa ibang mga schools. So, isa sa mga types of Sunday school curriculum, itong tinatawag na rotation model based on the work of Howard Gardner on multiple intelligences. This learning center format has children learning about a particular Bible story, person, or concept for several weeks. So each week, the story is experienced through a variety of means or intelligences such as cooking, storytelling, music, drama, computers, or even movies. So gagamit ng mga iba't ibang media rito as in. And then ang way niya, actually ito yung origin po ng rotation model na curriculum. So rotation model was created as a new approach to Sunday school at nag-umpisa po yan sa Presbyterian Church in Barrington, Illinois. A rotational model was begun and built upon 1970s, a model of open classroom and learning center approach. So this church was having a crisis in their children's education program. Kaya bumababa yung attendance nila. And they have difficulty finding teachers. Basement classroom that looked like a dungeon, curriculum that was boring. The church leadership felt that times had changed. So, naramdaman nila parang may kailangan mabago. So, according to Melissa Armstrong Hunch and Neil McQueen, sabi nila, attitudes, needs, educational styles are changing. So, the Sunday school needs to change as well, or it will continue to forfeit ground in a battle it must not lose. Whether you agree or not with your assessment of traditional model, the numbers and struggles across the denomination are telling us that we need something more than Sunday school model of the 1950s. So yan po yung workshop rotation, a new model for Sunday school in Geneva Press. Yan po ay isang book. Thus, ang ibig sabihin niyan ay WORM o WO, that's workshop, rotation, yung R and M was is the model. So doon na nagsimula or workshop rotation model was born. Kaya pwede din po natin tong i-adapt kung kaya ng isang church gawin ang gantong uri ng model. So how it works? So rotation model curriculum, how does it work? There are at least 3 forms that rotational or a rotational model could take depending on the church or community ito Pero dahil tayo po ay sa Christian education, we could cater or teach in, I don't know kung ang mga makikinig or nakikinig ngayon ay nasa maliit na church or big church, ito po pwede pa rin po natin na maging options. Number 1, yung tinatawag na one-room schoolhouse. All the teachers or in one are in a single room. Each has set up a learning center. Everyone is working on the same story in many different ways, and children rotate from center to center. So yun po, nagro-rotate po sila from center to center. Pero iisa lang din yung room na yun. Okay? So learning centers and room. Spaces specifically designed by function and purpose for the specific activity. So from one room schoolhouse, parang ganito yan
una, magkakasama silang lahat. Yun yung tinatawag na one-room schoolhouse. And then, dahil yun ay walang divisions ng age, kakanta sila, aawit, or maybe a service, ganon. And then they will be divided into centers. Parang sa VBS type po ito eh. Pero ginagawa nila ito ng in a regular basis. So, spaces specifically designed by function and purpose for specific activity. So, pupunta na sila sa center or rooms. That the storyteller's tent or craft art room, media center, theater. Here again, the children move from center to center a week at a time. So, paiba-iba din sila ng centers nila. This week, doon sila sa kabilang center, sa media center. Yung kabila sa craft center, ganun po ang ginagawa nila. Pwedeng sa tent lang, ganun. Minsan, naranasan ko po ito, gumawa lang kami ng parang yung kumot-kumot. Nag-VBS kami, hindi sa church ito nagpa-VBS sa isang local na lugar. Pero doon sa lugar na yon may isang bahay na parang may ginawang kumot-kumot lang. And then yun yung area ng group namin. Doon nagko-color, doon nagkukwentuhan. And then 1 week siyang nagamit yung area na yon. So parang bahay lang yun na bakante eh. And then yung portable classroom. In this model, it is teachers who move from classroom to classroom with all the materials they need for their presentation. The children attend the same room each week. So the teachers rotate. So yung portable classroom naman, ang teacher naman ang umiikot. Pero they're staying at the same room. So yan yung tinatawag na rotation model. It's either nagro-rotate yung mga estudyante or yung teacher. At ito po ay nangyayari din po kasi ito sa di ba? Sa mga public and private schools natin. So, ginawa din ito sa church. So, factors to consider in rotation model curriculum. So, what's not to lose? For many, this model is very labor-intensive. Ang daming kailangan ihanda. Kailangan may mga medyo marami kayong teachers, either siguro kung for yung category ng inyong mga bata ay at least syempre kailangan ng 4. Paano kung yung medyo may makukulit talaga doon, hindi kaya ng isa. So some children have difficulty in learning via specific style. Hearing the same concept for 4 to 8 weeks can be repetitive for those who are weekly attenders. And if you are covering one Bible story over many weeks, in the course of a year, not many stories have been covered. So lastly, but sometimes the activity overshadows the concept of our story being taught. So it's fun, but there are many types of rotation model curricula available from a wide variety of sources. Some can be found freely online. Marami po sa online to. Just type nyo lang po rotation model curriculum. Lalabas po yung mga iba't ibang curriculum or hindi siya free. Actually, binibenta po ito. Pero makikita niyo yung mga model. May mga some bits ng free. Pero kung ikaw po talaga ay gusto mo rin gumawa ng sarili mo, kaya-kaya po yan. So, however, as in choosing any type of curricular resource, check out the theology and make sure it will work with the theological perspective of your church and denomination. Yun lang ang problema sa download ng download. Baka hindi kaparehas ng inyong church denomination or theological perspective ang ma-download nyo. Opo, baka iba. Halimbawa, may nagtataka kasi, minsan, nung siya ay unang tinuruan ng isang teacher, ang kinuloran nila ay Ebat Adan, and then maraming hayop. And then, after 2 years ago po, yung kinuloran nila na Ebat Adan, ay may mga kasama na siyang dinosaur. So, ba't noon walang dinosaur? Ngayon meron. Ano ba talaga? So, dalawang concept po kasi yan ng creationism in a deeper studies. Kaya, tignan natin kung saan naniniwala ang denomination nyo. Sa young earth creation ba? Or sa old earth creation? Pag sinabi mong old earth creation, hindi sabay na nag-exist itong si Adan at Eva with the dinosaurs. Pag young earth creationist ka naman, sabay silang nag-exist at namatay lang sila sa Noah's Ark.
So, kaya tingnan natin kung anong mga theological perspective ng ating dina-download. So, we have to yung restrictive about that. Lalong-lalo na yung mga pastor. So, ito naman last is yung tinatawag na thematic curriculum. This is a popular type of curriculum for children ministry but typically seen for youth or adult Sunday school. Kadalasan ang tinatawag na thematic ay hindi na-focus doon sa tao, kundi doon sa mga isang theme lang or ano ba, joy, love, o katulad nito, fruit of the Holy Spirit. Yung ating nasa screen. So this type of curriculum is for short-term study on a particular theme or topic. Halimbawa, first month natin is about love. Then second month, all about joy. Then susunod, peace. Hanggang makompleto natin yung the fruit of the Spirit. And then every month, nakakabisa natin, love, 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 and then joy, love, joy, love, joy, and then ikatlo, love, joy, peace, love, joy, peace. At the end of those 9 consecutive teachings ng fruit of the Spirit, imposible na hindi nila makabisa yung tinatawag na 9 fruit of the Spirit, lalong-lalo na kung sasamahan natin yan ng kanta. Actually, ganun din sa akin, may kanta ng fruit of the Holy Spirit na kanta. Doon ko talaga nakabisa yung 9 fruits dahil sa kanta na yon. And then, nung nagtuturo ko sa Bible School sa International College of Mission, at gumawa din ako ng kanta para sa mga anak ni Jacob o ni Israel para mabanggit natin yung 12 sons of Jacob or sons of Israel. O sino sa inyo ang nakakaalam ng 12 tribes or hindi tribes, 12 sons. Sons ito, iba kasi pag tribes walang Joseph sa 12 tribe. Yung isang anak lang nilagay doon, si Manasseh. Hindi sinama si Ephraim. So, tingnan natin. Pag nilapatan mo ng kanta, makakabisa mo siya. So, ang thematic curriculum, patungkol siya sa mga iisa lang na mga theme. Okay? So, this may be covered for 2 to 6 weeks on topics such as pwedeng sa bullying or a book of the Bible. Tulad kanina na sinabi natin yung sa unang-una, yung sa lectionary. Okay? And then, current event, etc. So, yan po yung mga iba't ibang Sunday School curriculum. And marami pong available sa online nito. And yung mga na-download ko na, pwede po kayong humingi po sa akin. Sa mga enrolled, bibigay ko po sa inyo ng free. So, yan po yung 5 types of Sunday School curriculum. And sa next lesson natin, we will create a welcoming and inclusive environment. How to create a safe and inclusive space for all children. So, tatalakayin po yun. Kalawa is yung welcoming children with diverse background and abilities. Kaya, yung diverse background and abilities, dyan natin tinatawag na yung mga smarts nila. Aalamin natin kung saan sila smarte. At wag natin silang kukumpara sa iba at dinedegrade natin porque halimbawa magaling ka sa music tong isa, yan siya ang favorite mo. Kailangan ang mga teachers ay linangin natin or i-discover natin kung saan smarte yung bata. Diba? Baka naman smarte sila sa pagsunod. Doon sila smarte na tuwing utusan mo siya dahil masipag siya, sumusunod siya bagamat may na siya sa reading or writing or wala siyang ibang talent. Pero best follower naman siya. Asset din po yung mga yon. So doon po natin papakita or malolocate sa magitan ng diverse backgrounds and abilities. And last, building positive relationship with the children and their families. Kung paano dapat at anong gagawin natin para magkaroon ng interactive na ano po yung sa ating family. Lumilitaw itong may bilog dito sa doktor. So ayan, praise God at marami pong salamat sa pagsubaybay sa mga nasa Zoom natin.